ka huling umiyak? Kailan ka huling umiyak? Kailan ka huling umiyak? Sino ang dahilan ng iyong pagluha? O anong pangyayari ang nabunsod sa iyo upang ikaw ay humagulgol, upang ikaw ay lumuha? Hindi ka na iyak dahil sinundot ka. Kasi sana ibang sundot yung sinusundot sa akin. Wait muna guys, umiiyak ako din gawa nung panahon na uso ang swab. Dahil kapag ka nag-guesting kami sa TV, kailangan iswab muna kami. Ang nakakaloko, kahit ilang swab na ang ginawa sa akin, hindi pa rin ako nasasanay. Iyak pa rin talaga ako ng iyak. At sa title pa nga laang ng vlog na are, ang tanong, kailan ka huling umiyak? Hindi ako sure. Pero parang pinanganak yata ako na may strong personality. Wow, strong personality! Siguro dahil masayahin akong tao. Wow, masayahing tao! Seryoso na nga. Alam nyo, mga kaibigan, mga kanguso, ang dami nagsasabi sa akin na buti pa daw ako, walang problema, buti pa daw ako, laging masaya. Abay, syempre naman ho, komedyante ako. Good vibes lamang ang gusto kong ihatid sa inyo. Alam nga ako'y umiyak ng umiyak, di hindi na kayo na good vibe. Pati kayo ay nahawa ng mga kalungkutan at drama ko sa buhay. Bigat sabi nila, bawal ang sad, dapat happy lang. Lahat naman tayo ay may mga problema at pinagdadaanan sa buhay. Depende na lamang kung paano mo yan dadalhin. Basta, pag kayo ay nalulungkot, iiyak nyo lamang iyan sa Diyos. Ay, talaga namang ngal-ngal ang bata din eh. Parang gumong eh. Ay naman, parang binabag sa baysanan. Ano ko yan tong iniiyak ng batang aray? Anong tong inuungot at ngal-ngal? Aba! Iiyak na yan! Sa tunay lang, sa tagalan ng bidyong are, hindi ko alam kung anong toong iniiyak ko din eh. Diyos ko po, Rude, at sadya namang habag na habag ang bakla. At dini pa talaga sa basta ko may pagdayo ng pag-iyak. Again! Lahat naman tayo nga ay may mga pagsubok sa buhay. Tulad ko, dinimonetize ako sa Facebook. Tinanggal ang sahod ko. Naagawan ako ng jowa. Niloko ng baby boy. Mga movie, TV guesting, big event, endorsement na hindi natuloy. Naku, sa tunay ho, ay hindi ko ho iniyakan ng mga iyan. Sa bagay naman nga, ay tunay ka naman. Abay, nakakaya namang umiyak sa baby boy na hindi naman naging kami. Walang kayo. Bakit naman nga ako nakaiyak? Panginoon ko, bakit ko sila naiyakan? Dapat sila ang umiyak sa akin. Dahil ako ang sinayang nila. Kaya hindi talaga ako pwede mag-artista dahil hindi talaga ako iyakin. Pero pagdating na talaga sa pamilya, pag nagkakaroon ng kaunting problema, ayun, ang bilis talaga pumatak ng aking luha. Sa tunay talaga, sa buong buhay ko, wala pa talaga akong lalaking iniiyakan. Ginawan ko ho ng memes aring pag-iyak kong are. At kung naalala ninyo, talaga nag-trending ang pag-iyak kong are. Ang sabi ko din yung nalaman mong may 4 pa pala siyang kausap, pero happy ka pa rin dahil pasok ka sa top 5. Pero ang tunay hong dahilan ng pag-iyak ko din ay dahil ho namatay ho yung amo ng kapatid ko. Sobra ho akong naiyak, gawa nga ho ng parang kapamilya na namin si Sir Vangelis at sobrang laki talaga ng naitulong niya sa aming pamilya. Parang kapamilya na talaga namin siya. Grabe ho yung malaking tulong na nagawa niya sa mga kapatid ko sa Greece, nakapag-abroad ang mga magulang ko at kapatid dahil sa kanya. Tapos natulungan niya pa yung nanay ko nung magkasakit. Sobrang mahal niya yung kapatid ko at pamangkin ko. Marami din siyang natulungan dito sa barangay namin. Marami siyang tinulungan mga may sakit at mga nasa ospital. Nagkaroon din ho siya ng mga charity feeding program din sa aming barangay. Tapos noong nagkaroon ng landslide, noong may malakas na bagyong Undoy, gumuho ang lupa sa likod ng aming bahay. At siya ho ang tumulong para maparikra po yung gumuhong lupa sa likod ng aming bahay. Sobrang laki ho nang naitulong niya sa aming barangay din lalo't higit yung pagmamahal niya sa aking mga kapatid ay sadya namang hindi matatawaran. Kaya naman kahit na andin ako sa bus noong nalaman kong namatay na, talaga namang hindi ko napigilan na ang umiyak ng umiyak. Mas lalo ako napaiyak dahil yung moment na talaga namang iyak ako ng iyak habang nahabag may lumapit sa akin. At nagpa-picture pa. Kung pwede daw magpa-picture. Naku po, kulang na lamang masampal ko yung ganun ako'y hagulgul na. Tapos ako'y dadalihan na kung pwede magpa-picture. Ay pag hindi ka naman nga sinaman ng
ng pakilasa. Ang isa ho sa mga iniiyak ko talaga ng bonggang-bongga ay nung maraming namatay kaming mga kapamilya noong COVID. Lahat naman ho yata tayo ay dumanas o nagkaroon ng mga kapamilyang yumao noong panahon ng COVID. At kapag naiisip ko ho yung mga kapamilya natin, mga kaibigan natin na nawala noong panahon ng COVID, ay sadyang hindi ko ho mapigilan ng umiyak kapag ka sila minsan ho ay aking naiisip at naisasama sa panalangin tuwing gabi. Pero sa pagkakataong hong are, ang iniiyak ko ho din ay dahil may sipon ho ako. Nasa Australia ho kami din first time ko ho nakarating ng ibang bansa, ay sinipon ho ako dahil malamig. Kaya ho ako iyak ng iyak din talagang tulo ang aking luha, hindi lang ho luha kundi uho. Pero tears of joy din ho dahil for the first time ho ay nakarating ako ng ibang bansa sa Australia, kaya ako'y napapaiyak. Hanggang sa pagkain ko ho sa yate, ako ay naiyak. Alam niyo kung anong tuong iniiyak ko din Ako ho ay nakapangain ng wasabi, yung kulay green, yung mga pampangahang ng mga taga-Japan. Ay naku po, ay talaga namang suot sa ilong ko, kaya ako iyak. Ako naman ay umiyak din dahil nag-decide na ako na hindi na bumalik sa trabaho. Hindi ako nag-resign pero hindi na ako babalik sa Maynila para magtrabaho. Sobrang namiss ko yung work ko, pati mga katrabaho ko. And after nga po ng pandemic, nag-decide na ho ako na dito na lang sa Batangas mag-stay. Alam niyo go po, noong pandemic, nag-alaga rin po ako ng matanda. Hindi po namin siya kaano-ano, pero dito na ho siya tumanda sa amin. Pagkabata ko ho, ay nakagisnan ko na siya din sa amin. At ang alam ko, siya po ay inam po ng aking mga lolo at lola. Nagkasakit po siya at na-stroke, kaya ako na po ang nag-alaga sa kanya. Itunuring na rin ho namin siyang kapamilya dahil mabait naman po at malaki rin ho ang naitutulong sa amin noong malakas pa siya. Pero hindi po siya naging mabigat para sa amin dahil naging pamilya na po namin siya at kami na rin naman po ang itinuro niyang kapamilya. Kaya napakaswerte niya dahil ang nag-alaga sa kanya ay isang Diyosa. Although minsan napapagalitan ko dahil noon ay pagkakulit-kulit naman sadya. Kaya na magkasakit siya, ako na talaga ang nag-alaga sa kanya. Nagpapaligo, nagpapainom ng gamot, nagpapakain, binabantayan ng pagtulog, paglilinis ng kanyang dumi. Kaya nung nawala po siya, nung binawian na po siya ng buhay, kinuha ng Panginoon, ay talaga namang grabe po yung iniiyak ko dahil ilang buwan din yung pag-aalaga ko sa kanya. Tapos wala man lamang akong namana. Charo! Yun pala ang iniiyak. Kaya kaming lahat ng mga magkakapatid ay sobrang naiyak, sobrang nalungkot nang namatay siya. Pati naman ho mga pinsan ko, tiyahin, tiyuhin, kamag-anak ay nalungkot sa pagkawala niya. Gawa nga po ng siya po ay parte na ng pamilya namin at maraming nagsasabi na isa siya sa na nagbigay ng swerte sa aming pamilya. Kaya daw po yung kapag ikaw ay may mga inaampong tao. Tapos po, ako po talaga yung talagang bongga ang naiiyak dahil nung nagkasakit po siya, ako po yung bumibili ng mga gamot at ako rin po ang bumili ng kabao. Malungkot na nawala na siya sa amin. Masaya rin naman po na makakapiling niya na ang tunay niyang mga kapamilya sa langit. Makikita niya na doon ang kanyang tunay na mga magulang, mga kapatid, at mga kapamilya. Aba, at talaga namang maswerte siya at spoiled. Biruin nyo, noong nagkasakit siya, sakto na uuwi ang aking mga kapatid. Lahat ng aking mga kapatid. Kaya yung iba kong mga kapatid ay naalagaan din siya. At isa pa nga rin po iyan sa talaga namang iniiyak ko noong mga nakaraang taon. Dahil nagbakasyon nga ho ang aking mga kapatid, mga pinsan, ay ikinain ko rin ho sila. Wag naman puro mga boys ang aking kinakain. Siyempre ikinain ko po ang mga kapamilya. Kaya naman naiyak ako sa laki ng binayaran ko. Diyos ko talaga nakakaiyak. Siyempre, kapag ho nauwi ang aking mga kapatid, mga pinsan, sobrang saya namin. Pero kung gaano kasaya, ay siya rin naman lungkot kapag sila ay babalik na naman sa ibang bansa para magtrabaho. Kasama ang kanilang mga anak. Sabi na sa kapatid ko na wag iiyak dahil kasama naman ang mukha niya pag naiyak. Patawa-tawa lang ho ako pero sa tunay ako po ay napapayak dahil aalis na naman ang aking kapatid, kanyang asawa at mga pamangkin. Siyempre mamimiss namin. Oo, kaya ba si Porce nakasurvive? Nung umuwi mo ng pera, nakasurvive.
Enjoy na enjoy sa Pilipinas. Kaya naman pag-aalis, yan, ngal-ngal. Abay, kahit mapagmura ko ang kapatid ko, pare, ako'y napapaiyak din naman eh. Kaya naman nang makita ko ang mukha ng kapatid kong habag na habag sa sarili, talaga naman ako'y napaiyak. Alam nyo guys, saan po kami magkakapatid? Ginaiyak ako. Kapag nag-iyak. Pwede po talaga yun. Kahit parang kayo kapatid niya. Parang hindi pa tayo. Kasi ay may Kaya ako mag-abroad eh. At dahil nga naging very emotional ako sa pag-voice over kanina, kaya hindi ko na natapos aring video na aring. So ang tanong kung kailan ako huling umiyak, ngayon. Abay, sino ko namang hindi madadala sa pag-iyak? Grabe naman ang pag-iyak ng Ate Betty dahil aalis na ang kanyang apo. Eh di, pati ako'y napaiyak na din ng bonggang-bongga. So, kailan ako huling umiyak? Ngayon ho. Dahil dalawang pamangkin ko po ang umalis ngayon. Ang isa ay nagpunta ng Spain, ang isa naman ay nagpunta ng Canada. Magpakayaman kayo mga pamangkin ko at sana dumating yung panahon na magkasama-sama din kayo magkakapatid, buong pamilya. Kami, babay tayo. Bye-bye. Bye-bye. Aba, sino ko naman ang hindi mapapaiyak sa mga eksenang iyan? Hindi ko na ho na video ang pag-iyak ko din eh, pero ako po ay umiyak nung ako'y masimba. Gawa ng sobrang thankful ako at sobrang blessed dahil nakabalik ulit ako ng US. That's for all! Bye!